Welcome back sa ating channel. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Naku, hayan na nga. OVP budget na zero na. Ang OVP budget ay ito ang tinutukoy na budget ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte na tuluyan bang kine-question ng Senado, lalong-lalo na itong si Senator Riza Hontiveros, ang virus ng Senado. Dito nga natin makikita na itong OVP budget na ito ay tuluyan na ngang winaldas or tuluyan na ngang inalis or zinero out ng ating mga Senado. Ngunit itong si Senate President Chis Escudero ay patuloy pa rin ang pagbutata or ang pagtanggol pagtatanggol dito kay VP Inday Sara na sa katotohanan ang OVP budget naman nitong si VP Inday Sara ay nagamit naman sa pagbili ng mga libro na gagamitin ng ating mga estudyante sa mga paalang pang-publiko. Hindi ko lang talaga maintindihan dito kay Miss Risa Hontiveros na ito kung bakit hinahanap niya ang budget. Na kung sa tutuusin, dapat mas hinahanap ang budget na kanyang ninakaw sa PhilHealth na nagkakahalagang 14 billion pesos. Itong bagay na ito ay matagal nang nangyari, ngunit bakit hanggang ngayon hindi pa rin iniimbestigahan ng Senado? Dito nga natin makikita na ang mga Senadong ito ay tuluyan ngang nananahimik dahil alam naman natin na kasama sila dito sa pagkukurap or pagnanakaw dito sa 14 billion pesos budget ng PhilHealth na nawala sa ahensya na pinangungunahan nitong si Miss Risa Hontiveros. Ngayon, bago ka mangwestiyon, Miss Risa Hontiveros, sagutin mo muna ang aming kasagutang taong bayan kung saan mo ipinunta ang 14 billion. Kahit wag na wag mong sasabihin hindi mo alam, wala kang ninakaw, dahil alam naman natin na lahat na ikaw ang may handle nito at ikaw din ang may alam kung saan ito napunta. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nakalaan para sa Office of the Vice President, talagang nararapat lamang. Kasi nung panahon nitong si Leni Robredo, nag-iiyakan yung mga yan, yung mga dilawan, kasi mababa daw yung pondo. Wala na mga proyekto Kaya hindi siya nangingi ng maraming pondo kasi wala naman alam gawin itong si Leni Robredo. Huwag niyong ikumpara yung budget nitong si Leni kay Vice President Sara. Si VP Sara nagtatrabaho. Si Leni Robredo sa loob ng 6 na taon, wala ginawa yon kung hindi siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. Kaya itong mga dilawan na to, kesyo bakit noong panahon ni VP Leni, hindi naman ganun kalakihan yung pondong ilinalaan dyan sa OVP. Ngayong panahon ni VP Sara, bakit ganyan kalaki? Kasi nga merong utak yung ale. Maraming lumalapit sa kanya. Ayun mahihirap na walang pakialam sa politika Hindi yung palakasan kay congressman, palakasan kay governor, palakasan kay senator, palakasan kung kanino pa man. Wala ganon. Majority, malamang sa malamang, yung nagpupunta sa Office of the Vice President, sila yung natanggihan ng mga opisinang nabanggit natin, yung mga senador, congressman, gobernador, sa OVP sila nagpupunta. Kaya yung sinasabi nitong si Leni Risa Hontiveros na yung mga programa ng OVP, kahalintunal lamang nung mga programa nung mga ahensya na under sa Executive Department. Hindi nga kasi maaari yon. Maging itong ano pangalan nito? Yang si Amy Marcos aminado na yung mga proyekto ng executive, yung mga ahensya ng executive department, napupolitika talaga yan. Kung hindi ikakapogi at ikagaganda noong mga nakaupo sa Malacanang, hindi naman yan magbibigay basta-basta. Pero sir, yung mismong pagkakaroon ng OVP ng projects na ginagawa na ng ibang medical agencies. Well, nagbigay nga siya ng dahilan kung bakit. Pangalawa, ito'y nasa NEP. Ibig sabihin, sinang-ayunan ng administrasyon mismo ng executive
na magkaroon ng hiwalay na programa ang OVP bagaman halos kaparehas ng line agency. Ito'y budget na pinropose ng executive ng DBM. Pinapalabas nitong tila sang-ayon ng executive branch na magkaroon ng sariling programa ang OVP. So pagkaganon, sir, na yun nga, kung okay naman sa Office of the President yung ganyung pondo, ang Congress, how would you take that? Well, malaya pa rin pwede magpasya ang Kongreso. Kung maalala nyo, yung naunang confidential fund ni Vice President Sara Duterte, pinropose din naman yun ng DBM. Nasa NEP din yun. Pero pinagpasahan ng Kongreso na tanggalin yun. Pero sir, more than 2 billion is ang laki para sa OVP. Kasi bilhin kay VP Lenny nun, 500 million. Marami nagrereklamo noon na kulang yung pondo ni VP Lenny. Ngayon naman, alangan namang sabihin natin, sobrang naman ito. Dapat yung budget ng OVP, angkop sa OVP, sino man ang nakaupo. Kung maliit yung 500 milyon para sa isang VP, di ba? E di maliit din yun para sa kasalukuyang VP. Ngayon, sino magpapasya na sobra-sobra naman yung 2 bilyon para sa isang VP? Depende na yan sa Kongreso kung sakasakali. Kung tingin nila na nakararami, malaki masyado. Sa palagay ko, hindi. Kung mag-motion si Senator... Kumpara sa dati, malaki, oo. Pero hindi ko alam kasi kung The proper time sa period of amendments, magpo-propose po ako ng amendment dun sa items ng program sa OVP na katulad lamang dun sa mga programa ng mga line agencies natin, including DSWD, DOH, DOLE. And yung item ng 10 million pesos para sa pagmumudmod ng mga kopya ng isang kaibigan ay pupoprosan ko rin po ng amendment. Yun naman ang purpose ng interpellation sa hearing para i-explore. Ang pagkatanong ko pa nga nung unang tanong ay magiging willing ba ang VP na i-realign yung items na yun na mukhang duplication ng existing programs. Tignan mo tong kaplastikan ni Risa Ontiveros. Sabi niya, i-relocate daw yung budget ni VP Inday kasi, di ba, yung mga proposal daw ni VP Inday or yung mga inisyatibo niya ay duplicated na daw sa ibang agencies like DSWD. Wow, yang-hiya naman ako kay Leni Robredo. Kay Leni Robredo, ganun din naman ang ginawa niya. Mga duplicated programs din ang ginawa ni Leni Robredo. Di ba may paayuda-ayuda pa nga siya. May pa-assistance pa siya, di ba? Meron pa kayo parang housing, di ba? Parehas lang naman bakit wala kang sinasabi at wala kang sinasatsat doon kay Leni Robredo at the time? Yung mga programa niya duplicated lang din naman. May mga ibang agencies naman na din ng gobyerno na gumagawa nun. Bakit pag kay VP Inday Sara, grabe ka makareact? See? Yan kasi ang goal. Ang goal, pipilayan nila ang budget ni VP Inday Sara para konti lang ang kanyang mga pwedeng gawing programa at konti lang ang kanyang mga matutulungan. Kasi pipilayan nila sa budget. And we all know, diba? Ako for me, sayang kung talagang mamanipulahin na naman nila ang budget, no? Kasi we all know ang daming natutulungan ng Office of the Vice President. Diba? Kitang-kita mo naman sa kanilang reports, kitang-kita mo naman, diba? Sa kanilang resulta. Diba? Punta kayo sa page ng OVP, kitang-kita mo saan napupunta ang pera at ang nakikinabang ang mga Pilipino. At ang isa sa natutulungan ng OVP, yung mga liblib na lugar. Diba? Natutulungan ng OVP yung mga kababayan natin nasa remote areas na hindi agad nakakakuha ng tulong, di ba? Yun yung priority ng Office of the Vice President. Tapos itong hinayupak na Risa Ontiveros, kontrabida masyado. Ang kapal ng mukha, napaka-plastic. Talagang si VP Inday Sara pa talaga ang pipilayan nyo ng budget. Talagang si VP, talagang ang Office of the Vice President, budget pa talaga ang i-reallocate nyo? Grabe. Pero yung mga corrupt na mga politiko na wala naman silang audit-audit. Wag na tayo lumayo. Ikaw ni Ontiveros. Ino-audit ba ang budget mo? Saan ba napupunta ang budget mo? Yan ang problema ngayon. Diba? Yan ang pinaka-problema ngayon. Kay VP Inday Sara, diba? Halos kulang na lang pati
intestine ni VP Inday Sara. Bubusisiin nyo. Pero kayo, ang mga budget nyo, saan napupunta? Diba? Ang yabang-yabang itong si Risa Ontiveros, pero yung kanyang budget, hindi nga natin alam saan napupunta. Tapos kung makapagsabi ka, pera kasi yan ng taong bayan, kailangan nating tanungin kasi bawat sentimo galing sa taong bayan. Pero ano po pag-usapan natin ay dalawa po, dahil dalawang importanteng balita. Papapasukin ang 50,000 na mga dating US employees ng Amerika sa Afghanistan at syempre, ang sabong ni Inday Sara versus antivirus. Now, pag-usapan muna natin yung Afghan refugees. Ano bang problema dyan? Hindi pala sila Afghan refugees. Sorry ha, hindi sila Afghan refugees. Sila ay dating empleyado ng Amerika sa Afghanistan. Ano bang problema kapag sila ay pinapasok? Well, una-una, meron tayong security concerns. Alam nyo naman na napakadaming extremist groups dyan sa Afghanistan. So paano kung may mga extremist din na magpanggap na dating empleyado ng Estados Unidos? Noong nagkaroon ng Senate hearing, si Senator Amy, si Super Ate to the President, nung isang taon, dahil yan nga ay lumabas noong isang taon pa, ang sabi ni Philippine Ambassador to the US, Biggs Romualdez, na-vet na raw yan ng mga Amerikano dahil yan ay mga empleyado ng Amerika. Well, walang ibig sabihin yun, no? Kasi ang papapasukin ay hindi lang yung mga naging empleyado, kundi pati mga pamilya nila. Paano pala yung mga babaeng empleyado na mayroong mga asawang mga Taliban, no? Makakapasok din ng Pilipinas. So yan ang number one concern natin. Dito sa Pilipinas, nabiktima na tayo ng extremist groups gaya ng Jemaah Islamiyah, no? Diyan sa Marawi. So ano mangyayari kapag nakapasok pa yung mga Taliban dyan at iba pa mga extremist groups sa Afghanistan dito sa Pilipinas? Kailan pa lang natin na nabura ang banta ng Jemaah Islamiyah dito sa Marawi, ayan na naman, gumagawa tayo ng sarili nating problema na magpapapasok tayo ng mga tao galing Afghan. Now, pangalawa, pagkama tayo talaga ay hospitable at tayo talaga ay tumutulong sa mga refugees, hindi po ito refugees. Kasi kung refugee ito at pumasok sila sa Pilipinas, wala tayong choice. Papapasukin yan dahil ayon sa konbensyon ng karapatan ng mga refugees at asylum seekers, meron silang karapatan na non-refuma, kinakailangan ma-determine kung sila nga ay entitled to refugee status. At pangalawa, yung non-deportation, miski wala silang passport at wala silang mga visas. Pero hindi po sila refugees kasi sila po ay empleyado ng Amerika. So, wala po talagang kategorya ng visa under Philippine Immigration Law na po pwede silang pumasok. Kasi dahil restricted nationalities mga Afghan, kinakailangan meron silang tourist visa, man lang. Wala. So parang labag din sa ating batas, labag din sa ating soberenya kung magpapapasok tayo ng mga Afghan na wala namang visa na angkop sa kanilang status. Kung hindi, sinabi lang na Amerika na para tayo naman ay sunod-sunuran ng Amerika. At pangatlo, nandyan po yung cultural differences ng mga Afghan at mga Pilipino. Naalala natin ng mga Vietnamese na pinirasos dito sa Pilipinas, nagkaroon din tayo ng mga problema, no, na cultural problems dahil iba nga ang mga kultura niyan. Lalo na ang mga Afghan, no? Kasi sila po ay hindi lang Muslim, sanay sila na mamuhay doon sa Taliban, Afghanistan. Now, at syempre, pinaka-importanting tanong, bakit sa Pilipinas sila ipaprocess? 2.5 hours away lang sa Philippines by flight, ang Guam. Ang Guam, territory na ng Amerika. Kung kinakailangan sila mag-process, ang tanong, bakit hindi sa Guam? Bakit kinakailangan sa Pilipinas? Well, meron po akong teorya. Kaya nila ipaprocess dito sa Amerika, sa Pilipinas at hindi sa Guam. Unang-una, natatakot si Biden na hindi na siya presidente pagdating ng Nobyembre. Kasi anong buwan na ngayon? Agosto, September, October, November. Pagdating ng November, pag natalo si Biden at si Trump ang maging presidente, di ba si Trump anti-immigration? Kapag pinapunta yan sa Guam, baka magkaroon pa ng problema, baka paalisin pa. So parang ang panigurado ni Biden, dito na sa Pilipinas i-process. Para kung matalo siya, hindi na nakapasok na Amerika, problema na ng Pilipinas yan. Anong gagawin natin sa 50,000 Afghanistan? Paano natin papakainin yan? Kung manalo nga si Trump at hindi na papasukin. Pero ang tanong, bakit naman ang PBBM Jr. Pumapayag na tanggapin? Well, ang teorya ko, kasi pag sila hindi tinanggap ni Trump sa Amerika at most likely hindi sila matatanggap, galing yan Afghanistan. Mga nagtrabaho sa CIA, mga nagbigay security, baka magamit sila ni PBBM Jr. kabahagi ng isang private army na po pwedeng tumayo laban sa AFP if for any chance, mag-withdraw ng support ang AFP sa kanya. Parang meron siyang sariling fighter force na lalaban sa mga elemento ng militar na baka lang naman mag-withdraw ng support sa kanya. Kaya ako po,
tutol na tutol ako sa pagpasok ng Afghan refugees. Unang-una, labag po yan sa soberenya natin dahil lalabag sa batas natin. Wala pong visa na available para sa mga Afghan. Pangalawa, hindi naman po sila refugees. So wala silang karapatan na pumasok nang walang visa. At pangatlo, bakit hindi sa Amerika sa GOM gawin ang processing? Well, pag-usapan din po natin ang Sara Duterte versus Riza Antivirus. Well, ano ba ang nangyari dyan? Well, tuwan-tuwa po ako. Kasi akala siguro ni Riza, Sen Riza, kakayanin niya yung Vice President. At nasa Senado kasi siya at nagpapa-approve ng budget. Nakalimutan na niya na by tradition, hindi talaga ginigisa ang mga Vice Presidents at President. Bakit? Kasi may sarili mga mandato yan. Sila ay halal ng taong bayan and chances are mas malaki ang mga boto ng Presidente at Vice President kesa sa mga Senador. Siguro nga po, ang Riza Antiveros, 19 million ng botante, si Sara Duterte, 32 million. Kaya by tradition, pinalalampas sila, no questions asked. Kasi ang mandato nila galing sa taong bayan at meron silang sariling katungkulan bilang Presidente at Vice Presidente. Pero ang maganda doon sa nakita natin na walang pakialam na si Inday Sara Duterte sa politika. Ang nais lang niya maglingkod. Ano bang gustong mangyari kasi ni Senator Risa? Nung una, kinuwestiyon niya lahat ng mga budget na 2 billion ni Vice President. Kung tatanggalin mo yung 2 billion, wala nang proyekto ang President, ang Vice President, wala na siyang saysay. Pero nanindigan si VP Sara nung siya tumakbo bilang Presidente, sabi niya tutulungan niya ang mga mamamayang Pilipino sa kanilang mga araw-araw na problema. Kaya nga nag-survey siya kung ano yung mga pangangailangan at lumabas nga dyan yung tulong sa pagkagutom at saka yung iba-ibang mga ayuda. At karamihan naman dyan, yun nga yung bumubuo ng 2 billion niya. Totoo, binibigay na ng DSWD yan, pero minsan nga namumulitika. Ginagamit na speaker at ng mga kongresista. Pero siya, walang politika kasi hindi pa naman siya tatakbo. 6 na taon ang kanyang termino. No? So, ibibigay lang yan na ibibigay yan sa mga nangangailangan. Kasama na yung mga lugar na nagkakaroon ng mga dilubyo. Now, ano pang gusto ko sa nangyari? Nanindigan si VP Sara. Hindi siya nagpabuli. Miski nandun siya sa teritoryo ni Senator Risa Ontiveros. At linabas niya ang tunay na ugali ni Senator Ontiveros. Na nung eleksyon, nagmamakaawa, humingi ng tulong, to the point na napilitan na si Inday Sara kasi ang kulit-kulit, balik ng balik sa kanya, nakatatlong balik. At sa pangatlong balik, kinausap na niya si now Ambassador Mylene Garcia Albano na sige na, bigyan mo na ng boto yan. Ayaw pa nga ni dating kongresista Albano Garcia yan, Garcia Albano, pero pinatulungan na rin. At matapos tulungan, anong unang ginawa ni Senator Risa? Winakwakan ang ama ni Vice President Sara Duterte. So ang mensahe niya, anong klaseng tao yan? Hihingi ng tulong, matapos matulungan, wawakwakan pa yung nagbigay ng tulong sa kanya. Hindi naman tama yon at hindi mabuting tao yan. So I'm sure, ako'y naniniwala na mabuti na lang in-expose na Inday Sara yung ganyang ugali ni Riza Ontiveros. Ngayon, anong yung pinagawa nilang libro? Well, tama naman sabi ni Inday Sara. Kinu-question mo lang yan dahil ako may akda at makikita yan ng mga magulang na mga estudyante na mga butante. Nakalimutan niya, pati naman si Lenny, VP Lenny, namigay din ng libro. Bakit kapag si VP Lenny pwede, pero pag si VP Sara, hindi? Kaplastikan ni Senator Riza Ontiveros. At syempre, sa rin naman, guilty of EPAL. Kasi nung siya ay trustee lamang, hamak na trustee ng PhilHealth, abay isang katutak na visual materials ang binigay ng PhilHealth sa kanya. Dapat yan, lahat talaga yung mga pinag-gastusan ng PhilHealth para siya manalo ng senador, dapat bayaran niya, no? Dahil wala namang kinalaman niyang mga ads niya niyan sa trabaho ng PhilHealth. At saka yung pera ng PhilHealth, o naman ang uto ng Universal Healthcare, dapat yan ginugol para sa kalusugan ng mamamayan, hindi sa mga posters at iba pang advertising materials ni Riza Ontiveros. So bukod sa lahat, dahil nanindigan ang Inday Sara Duterte, nambuhayan ang madlang Pilipino na meron na tayong leader na tatayo para sa makakabuti sa ating bayan. Hindi siya magpapatinag doon sa possibility na mawawalan siya ng budget. Basta siya, ipaglalaban niya ang serbisyo na kinakailangan ng bayan. At for that, I am grateful na nandyan ang Inday Sara Duterte. Tignan natin mga comments ng ating mga kababayan. Lalakihan ko po ang screen kasi napakaliit. Hindi ko mababasa. Cellphone na naman na ginagamit ko. Maganda po sa cellphone. Napakaganda ng image. No? Ciao po, Tony Harry Roque. Buensera, watching from Italy. Milan, Italy. Si Ann Amariela, Diyos ko, di nga ma-handle problems sa Pinas
kukuha pa ng iba. Ay, tama naman po yan. May problema na nga dito sa Pilipinas, kukuha pa ng Afghan para pakainin. Gutom na nga mga Pilipino, kukuha pa ng mga Afghans. Si Xin Yisheng, hi, I'm hearing this possibility na magamit niya na private army. Ay, naku, attorney, I'm cringing and horrified. Ang sama-sama naman niya. Eh, kasi anong gagawin mo? Tsaka sino ba yung mga empleyado ng Amerikanong yan? Ito yung mga private security nila, mga CIA, di ba? Baka gamitin yung Praetorian Army yan. Lagot. Alex Dumalanta, hindi na po si Biden ang lalaban ng president, si Harris na po. Kaya nga po, ang importante po, pag natalo si Harris at manalo si Trump, hindi magpapapasok yan ng immigrants. Kasi yan ang pulisiya ng mga Republican. Sinasakay nila sa bus pag lumalanding sa Florida, dinadala sa mga Democratic states kaya ng New York. Kasi yung mga Democrats ang tumatanggap ng migrants. Phil, Canadian Family Vlog. Magbabakasyon po na naman kami next year at mukhang ang gulo na ng Pilipinas. Well, sana naman po yung gulo will come rebirth and of course, revitalizing our democratic institutions para maging mas malakas ang demokrasya ng Pilipinas. Si Rodi Uy, do you think there's an actual chance na ma-impeach si VP Sara? Well, sa tingin ko po, hindi mangyari yan sa Senado. Ibig sabihin, pwede ma-impeach ng House kasi yung tawag naman ng proseso kapag bumoto ang 2/3 votes ng House para ma-impeach ay impeachment. Pero magkakaroon po ng trial at sa tingin ko naman, hindi mananaig ang mga gustong ma-impeach si Inday Sara Duterte. Okay? Ruel Diaz Garcia, hello, Paz. If the wicked are ruling the nation, sin will be everywhere. But those who live right will win in the end. Proverbs 20:16. Maraming salamat, Pastor Ruel. And please keep on sending the biblical verses sa ating mga vlogs. Okay? Tapos, sino pa? Nat Apetitot. Tumakbo ka uli, attorney, para Senate. We believe madami kayo magagawa para maituwid ang mga maling umiiral sa bansa. Well, ang aking karanasan po, hindi sapat. Hindi ka ba nanalo kung wala kang kalahating bilyon? Totoo po yan. At ang balita ko, tag-1 bilyon ang bibigay ng administrasyon ngayon sa mga kandidato sa Senado at meron pa silang common fund para sa common campaign materials gaya ng mga videos. Si Lawrence, Gordon, Arts and Music. Mahirap na magpapasok ng mga ganyang lahi sa Pinas. Yan ang malaking problema ng mga Germans dito sa Germany ngayon. Ay tama po yan. Kasi ngayon po talaga nagkakaproblema sila sa Europe dahil pinapasok nga mo mga Afghanistan refugees. No? Talagang social problem at saka security problem. Florencio Fernando, yang si antivirus, wala namang ginagawang matino, pero puro media stunt lang at epal. Well, I cannot disagree with that. I'm not a fan of Lisa Antiveros. Vincent Azuela, keep fighting. VP, they cannot put a good public servant down. Huwag padala sa trapo style ni antivirus. Hindi kanya ka-level. Tama naman po, hindi niya kanya ka-level. Okay? Irene Tayog, maimbang nga Rabi, attorney, watching from England. Ano naman ang gagawin ng Afghan sa Pinas? Grabe naman yan. Oo nga eh. Alam mo, hindi ko nga maintindihan kung processing lang. Eh, di gadali nila sa Germany, may base militar sila doon. Sa Turkey, may base militar sila doon. At saka syempre, bakit sa Pilipinas pa? Nandiyan naman ang Guam, mas malapit. Di ba? Oo. Tapos, Mel on the go. Paano po yan, Spokes? Hindi pinapaalam sa taong bayan bawat mga issue na gaya ng ganito. Nalalaman na lang natin, pirmado na nila sa executive na. May magagawa pa ba tayo? Well, syempre po, pag nagigay ang taong bayan, hindi naman po pwede baluin ng taong bayan, di ba? Pag binaliwala yan, lagot sila pag maghusga ang taong bayan. Okay? Si Alakdang Gubat, yan ang isang dahilan. Kaya nagalit sila kay VP Inday Sara Duterte dahil nag-oppose si VP Sara na magpapasok ng mga Afghanistan. Naalala ko po yun. Talagang isa sa dahilan yan. Okay? Okay, kulang na. Basa pa tayo ng konti, tapos uwi na ako. Si Babatid, AKP Alex, sobrang feeling talaga reason na yun. Nakalimutan niya na Vice President kaharap niya. At saka nakalimutan niya na humingi siya ng tulong at binigyan siya ng tulong. Ano ba naman yung maging grateful naman? No? Bakit naman kinakailangan maging ingrato? Si Shi Yishang, attorney, dami naman redundant na agencies sa government. Bakit OVP lang ang single out ni Risa? Alam niyo naman, politika. Tinatanong pa ba yun? Talagang politika. Okay? Si Ma'am Z, kahit sa lugar namin, pag hindi ka kilala o kaalyado, hindi ka bigyan ng kapitan o DSWD. Kaya nga po kinakailangan, meron pa rin Office of the VP. Kasi nga alam natin, talagang ginagamit na sa politika yung ayuda. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Bukas po, harap tayo sa Kongreso. Isang pagsubok na naman yan.
Pero ako, nagdasal na po ako. At sabi ko, Panginoon, let me be an instrument of your will. Protect me from the